Welcome to Bebe Sweet Story. Ako si Josh, 23 years old. Nakatira ako sa bahay ng kakambal ko na si Joshua. Magkapareho kami ng mukha ni Joshua, pero magkaiba kami ng ugali. Ako kasi ang bad boy type, siya naman ang good boy type. May asawa na ang aking kakambal at iyon ay si Cassie. Napakaswerte ng kakambal ko kay Cassie dahil bukod sa mabait, talaga namang napaka-sexy na to. Kaya hindi ko maiwasan na ito ay minsang pakatitigan. Sa tuwing makikita ko itong lumalabas sa banyo na nakatawel lang, hindi ko maiwasan na talaga namang siya ay titigan. Hoy tol, ang lalim ata ng iniisip mo ah. Ano ba yan? Untag sa akin ni Joshua, kaya naman napatingin ako rito. Wala tol. Ngumisi lamang ako sa kanya't binatukan siya, tsaka ako umakyat sa kwarto at nilak ang pintuan. Sumilip ako sa butas na dingding na nakakonekta sa silid ng kakambal ko. Ginawa ko to kanina dahil nga plywood lamang ito. Nakagawa ko ng maliit na butas, sapat para makita ko yung loob na to. Nang sumilip ako, naninag ko si Cassie na pumasok sa kwartong nakatawel. Titig na titig ako kay Cassie. Honey, halika na. Gawin na natin yun. Han, tanghaling tapat pa, mamaya na lang. Grabe ka naman Joshua. Sige na ngayon na. Mamaya na Han, may lakad pa ako eh. O sige na, taalis na ako. Joshua! Ngunit sinarado na nito ang pintuan. Buisit naman no. Mahina nitong mura. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Joshua na pababa ng hagdanan. O tol, saan ka pupunta? May inuutos kasi yung boss ko tol. Mamaya pa ako makakauwi. Ah, ganun ba? Sige tol, ingat ka ha. Sinamahan ko siya sa pintuan at nang makaalis na siya, nilako ang pintuan at pumasok ako sa kwarto ko para palitan ang aking damit. Ginaya ko yung suot na damit ni Joshua bago ako nagtungo sa kwarto nila at doon mas lalong napalunok nang madatnan ko si Cassie na ginagawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Honey, sige na, mamaya ka na umalis. Ngumisi ako at saka siya ay nilapitan. Ginawa ko ang kanina pa gustong mangyari ni Cassie. Talaga namang parang uhaw na uhaw ito at baliw na mga oras na ginagawa namin yun. Ilang sandali lang, tagumpay naming narating ang dulo. Hindi lang isa kundi maraming beses hanggang sa kami mapagod at kami tumigil. Napayakap siya sa akin at nakaunan sa balikat ko habang natutulog. Dahan-dahan kong inhiga siya sa unan at tahimik na umalis ron. Ginahawang ginawa ang pakiramdam ko. Sa wakas, nagawa ko rin yun kay Cassie. Habang nakahiga ako sa kama, biglang nagring ang aking cellphone. Agad ko naman yung sinagot nang makita na ang kakambal ko pala ito. Yo, kambal. Kambal, pakisabi kay Cassie na hindi ako makakauwi ngayon. Eh bakit? Nasaan ka ba ngayon? Andito ako sa Cebu. May pinapatapos na trabaho yung boss ko. Eh kailan ka ba makakauwi? Eh siguro sa Sabado pa. Napatingin naman ako sa kalendaryo. Miyerkules pa lang ngayon. May mga gamit ka ba dyan? Oo, nakapagdala na ako. Hindi nasabi sa kanya kanina eh. Alam mo naman yun, hindi yun papayag. O sige kambal, mag-iingat ko dyan ha. Oo kambal, kayo rin. O sige na't ibababa ko na to. At namatay na nga ang tawag. Nasiyahan naman ako, kaya dali-dali akong pumunta sa kanilang kwarto. Tulog pa rin si Cassie hanggang ngayon. Napatingin naman ako sa orasan. 6:00 na pala ng hapon. Humiga ako sa tabi ni Cassie at siya ay niyakap. Damang-dama ko ang kanyang kainitan. Honey, wika niya sa akin. Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong niya, pero ngumisi lamang ako dito. Idinantay niya ang binti sa akin, kaya naman alam ko na ang ibig sabihin nun. Honey, ano kasi? Nag-enjoy ka ba? Josh, teka, anong... Hindi niya natapos ang sasabihin nang siilin ko siya ng halik at nagsimula siyang yakapin. Bakit naman ang tahimik mo ngayon kasi? Parang kanina lang ingay-ingay mo. Tumahimik ka nga dyan, Josh. O sige, nandun lang naman ako sa kabilang kwarto.
Pumunta ka na lang dun ha, kung gagawin pa natin to. Pag di ka pumunta, sasabihin ko talaga to sa kakambal ko. Nanood ako ng TV nang si Cassie ay bumaba na. Nakatingin siya sa akin, kaya kumindat lamang ako dito. Pumasok na ako sa kwarto ko at nahiga sa kama. Bumukas ang pintuan at dumungaw ang ulo ni Cassie. Sinanyasan ko naman siya na pumasok at agad naman siyang pumasok. Ano, payag ka na ba? Gagawin na ba ulit natin yun? Basta pag nakauwi na si Joshua, ititigil na natin to ha. Kung di lang talaga ako nagiinit, hindi ako papayag. Kinabukasan, nauna ako magising kay Cassie kaya bumangon ako at nagluto ng pagkain namin. Nang matapos ay hinainan ko ito. Habang naghahain ako, may biglang yumakap sa aking likuran. Ang bango ah, masarap din yan kagaya mo. Tumawa lang kaming pareho at sabay nang kumain. Matapos kumain, naglaba kami pareho. Habang naglalaba kami, panay ang titig ko kay Cassie. Napansin naman niya ito, kaya naman nginitian niya ako. Panay ang titig mo ah, sabihin mo lang kung anong gusto mong mangyari. Ngumisi si Cassie kaya naman napangisi na rin ako. Dumating ang araw ng Sabado, 9:00 na ng umaga at nandito kami sa kwarto ko at ginagawa ang bagay na iyon. Hanggang sa marinig ko ang katok sa labas ng bahay, pero patuloy pa rin ako sa ginagawa ko. Josh, may kumakatok. Wait lang, hindi pa naman ako tapos. Josh, nandito na ako, pakibuksan ang pintuan. Oo kambal, wait lang. Sigaw ko dito. Agad namang tumayo si Cassie at pumunta sa banyo para maligo. Bumaba agad ako at binuksan ang pintuan. O kambal, mabutit nakauwi ka na. O bakit pawis na pawis ka? Tanong niya habang lumalakad papuntang sofa. Nag-exercise kasi ako kambal. Asan pala si Cassie? Nakita ko yun papasok ng banyo Maliligo siguro. Umalis ako ng bahay para bumili ng makakain. Habang bumibili ako, may nakilala akong isang simpleng babae. Mabait siya kaya nag-usap-usap lang kami. Pagkadating ko sa bahay, tinawag ko na ang kambal ko at si Cassie para kumain. 3 araw na ang lumipas. Hindi ako makahirit kay Cassie. Pinagpahinga kasi si kambal ng boss niya ng 1 linggo. Ngayon ay nakita ko si Cassie na maliligo na sa banyo. Hindi siya nakita ng aking kambal na pumasok sa banyo dahil ito'y nakatalikod. Kambal, CR muna ako. Biglang sumakit yung tiyan ko Pagdadahilan ko dito. Ganun ba? Sige kambal. Sumilip muna ako kay kambal na busy sa panonood ng basketball sa TV. Nagtungo agad ako sa CR at dahan-dahan itong binuksan. Pagbukas ko ay talaga namang natuwa ako. Miss na kita kasi. Josh, napag-usapan na natin to. Ayaw mo na ba sa akin? Habang patuloy pa rin ako na siya ay tinititigan. Ano ka ba? Nasa labas si Joshua. Hindi yan. Nagpaalam ako magsi-CR at busy siyang nanonood ng TV. Humarap siya sa akin at agad akong siniil ng halik. Tinugon ko agad yun. Ngunit maya-maya, niyaya ko siya na doon na lamang kami sa kwarto. Pumayag naman si Cassie. Pagdating pa lamang doon, agad ko siyang binagsak sa kama at dali-dali akong tumabi rito. Muli ay naglapat ang aming mga labi. Nagmamadali kaming pareho, kaya naman agad na nga akong pumesto upang tugunin ang aming mga kailangan. Kitang-kita ko ang mukha ni Cassie na hindi malaman ang gagawin ng mga oras na yun dahil na rin sa tinatamasa. Saglit na saglit lang, parehas naming narating ang dulo. 3 araw ang lumipas at wala na ulit naganap sa amin ni Cassie. Tinanong ako ni Joshua kung gusto ko raw bang magtrabaho sa pinagtatrabahuhan niya ng 1 buwan habang hindi pa bumabalik ang aking trabaho. Pumayag naman agad ako nang marinig kong malaki ang sahod sa loob ng 1 buwan. Yun nga lang, mapapalayo ako kay Cassie. Hindi ako umaasa sa kakambal ko, kaya may sarili naman akong pera at may trabaho din naman ako. Dahil nga sa pansamantalang nagsara ang pinagtatrabahuhan ko, ay tambay muna ako. Dahil sa close na close kami ng kambal ko, doon niya ako pinatira. Pero nagigilty pa rin ako sa aking ginagawa. Sorry na lang bro, sa'yo pa rin naman siya pero paminsan-minsan lang naman ako. O ano na tol, sa Lunes ka na aalis. Mas mabuti ngayon, ayusin mo na yung mga gamit mo para hindi ka na magmadali bukas sa pag-aayos.
Tol, pwede bang patulong kay Cassie tol? Kung okay lang, may lakad ka kasi. Oo naman tol. O siya sige, tawagin ko muna siya tsaka alis na rin ako. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan at niluwanon si Cassie. Nakaalis na ba'y kambal ko? Kakaalis pa lang. Ano, wala na ba'y dalaw mo? Miss na kita. Wala na kaya pwede na. Maghahalikan na sana kami pero gumalaw ang doorknob kaya dali-dali kami naghiwalay at nagpanggap na nag-aayos ng mga gamit. Bumukas ang pintuan at nakita kong si Joshua pala ito. O tol, may naiwan ka ba? Oo tol, yung wallet ko. Honey, alis na ako ha. Lumapit muna siya kay Cassie at hinalikan ito sa labi bago ito umalis. Sinundan ko muna yung kapatid ko hanggang labas. Nang masigurong nakaalis na talaga siya, nilako ang pintuan at bumalik na nga sa taas. Nakaalis na ba? Tanong ni Cassie at lumapit sa akin at yumakap. Oo, muntik na tayo dun ha. Imbis na mag-ayos kami ng gamit, muli na naman namin ginawa ang bagay na iyon. Nakahiga na kami ngayon sa kama matapos na maganap ang bagay na iyon. Mamimiss kita, Cas. Ako rin. Pumunta ako sa kusina at kumain. Si Cassie, nandun na sa kanilang kwarto at natutulog. Tol, pakibuksan. Binuksan ko naman agad. Kumain ka na ba? Oo. Asan si Cassie? Natutulog na siguro yun. Sige tol, matutulog na rin ako at nakakapagod. Tumango lamang ako at natulog na rin. Kinabukasan, nagsimba kaming tatlo. Nagdasal ako na sana mapatawad ako ni Lord sa mga maling nagawa ko. Nakumpisal pa nga ako. Pagkatapos nun, humiwalay na ako sa kanila dahil gagala daw sila. Ayoko namang sumama. Ayoko maging third wheel, no? Nakipag-inuman na lamang ako sa barkada ko. Tanghaling tapat. Hindi ako naglasing dahil hihirit pa ako mamaya kay Cassie. Susuluhin ko siya ng magdamag dahil isang buwan ako mawawala. Umuwi na rin ako't natulog saglit. Paggising ko, nadatnan ko na sa sala ang kakambal ko na may pagkain sa harapan. Napansin naman niya ako agad. Tol, halika dito, kain tayo. Sige tol, may kukunin lang ako. Kinuha ko yung inumin na nakakalasing at nilagyan ng baso, plus nilagyan ko pa ng pangpatulog. Binigay ko sa kanya ang may inuming pangpatulog. O tol, hindi ako umiinom. Ngayon lang tol, aalis na ako bukas eh. Nakamasid lang ako sa kanya habang umiinom ng konti sa baso. Ininom naman agad niya yun. Sinalinan ko naman agad ang baso niya. Agad niya yung kinuha at ininom. Ilang minuto ay humihikab na nga siya. Naantok na ako tol. Sige na, mauna na ako matulog sa'yo. Sinundan ko siya hanggang sa makarating siya sa kanilang higaan. Diretsong humiga at agad na nakatulog. Tumingin naman si Cassie sa akin na nagtataka. Mumisi ako sa kanya at nagsimulang lumapit. Akin ka ngayong gabi, Cas. Huwag ka mag-alala. Pinainom ko ng pangpatulog yan. Ngumiti naman siya sa akin at inusog ng bahagya si Joshua. Isang buwan kong tiniis ang mawalay kay Cassie. Hanggang ngayon, wala pa ring alam ang kakambal ko sa nangyayari sa amin ni Cassie. Habang nakahiga ako sa kama dahil alas 7 na ng gabi, biglang nag-ring ang aking cellphone. Josh? Cas, napatawag ka. Miss na kita eh. Gusto ko na ulit maghanap sa atin yun. Sa narinig kong yun, bigla na lamang ako naghinit. Grabe ka naman, Cas. Ako rin miss na kita. Wala ka bang kasama dyan? Video call tayo. Wala, umalis si Joshua. O sige na, mag-open ka at mag-video call tayo. Matagal ang naging usapan namin ni Cassie. Kung ano-ano lamang ang aming napagkwentuhan. Bawat araw ang nagdaan, hindi na kami masyadong nakakapag-usap ni Cassie. Sobrang busy ko kasi at marami akong ginagawa. Last day ko na dito at inayos ko na lahat ng gamit ko. Tsaka ako nagpahinga hanggang sa makatulog. Habang bumabiyahe ako pa uwi sa bahay nila Joshua, hindi ko maiwasang ma-excite dahil sa wakas, makikita ko na naman si Cassie. Nakarating agad ako sa bahay at kumatok. Biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa akin ang aking kakambal. Uy tol, sakto, umuwi ka na. Kamusta dun? Okay lang naman, salamat tol ha. Ano ka ba? Magkakambal tayo dapat, nagtutulungan tayo. Kumain ka na ba? Oh, ba't bihis na bihis ka? May lakad ka ba? At may dala ka pang malaking baga. Ako naman ang aalis tol.
Alam mo na, kailangan kumayod para sa future. Nax, iba talaga pag buhay may asawa na, no? Mabuti na rin at nandito ka. May kasama kahit papaano yung asawa ko. Napatingin ako sa kwarto nila at nakita ko si Cassie na nakahiga. Tol, magpapahinga na ako Napagod kasi ako sa biyahe. Sige tol, aalis na rin ako dahil baka maiwan ako. Nag-bro hug kami tapos umalis na siya. Nilako muna ang pintuan sa labas. Dali-dali ako umakyat ng aking kwarto. Pagbukas ko, nakahiga si Cassie sa kama. Cassie, miss na kita. Sabay siil ko sa kanya ng halik. Naghalikan kami na parang uhaw na uhaw. Lumipas ang ilang buwan, ganun pa rin ang ginagawa namin ni Cassie. Hindi alam ng kambal ko na ganun ang nagaganap sa amin. Nabuntis si Cassie at sigurado kung ako ang ama nun. Okay lang naman sa akin na si Joshua ang kilalaning ama dahil kambal naman kami. Akala ni Joshua sa kanya yun. Yun pala ay akin ang dinadala ni Cassie. Sa mga araw na wala siya, ay ako ang gumagawa ng bagay na iyon kay Cassie. Natigil lamang iyon dahil masela ng kanyang pagbubuntis. Umalis rin ako sa bahay nila dahil bumalik na ako sa aking trabaho. Wala namang nagawa si Cassie kaya hinayaan niya na lamang ako. Sabi pa nga niya ay mamimiss niya raw ako. 2 taon nang nakalipas at sa 2 taon na yon, hindi na ako ulit nakabisita sa bahay ng aking kambal. Nakabuntis kasi ako at kailangan kong panagutan. Jess, bakasyon tayo mga ilang araw kila kambal. Saad ko sa kanya habang karga-karga niya ang anak namin. Maganda naman ang aking asawa pero mas maganda si Cassie. Sige ba, matagal na rin kayong hindi nagkikita. Ngayon ay bumisita ako sa bahay ng aking kambal. Nandito na kami ngayon sa harapan ng kanilang bahay. Mas lumaki ang bahay nila kumpara dati. Kumatok ako at bumukas naman agad ang pintuan. Sinalubong kami ng aking kakambal. Kambal! Sabay naming sabit nagyakapan. Buti na padalaw kayo dito tol. Bakasyon kami dito tol, pwede ba? Oo naman tol, halik kayo pasok. Asan nga pala si Cassie tol? Namalengke pa, kaya ako nang nagbabantay sa anak namin. Napatingin naman ako sa batang maliit na ang likot-likot. Agad ko namang kinargatot hinalikan. Batang babae pala yung anak namin ni Cassie. Tol, papa din yung ipatawag mo sa akin sa anak mo. Sige tol, ayos lang. Tol, dun kayo tumuloy sa kwarto mo dati. Andun pa rin pala yun? Syempre naman tol. Sige na, akit ko muna yung gamit namin. Nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano dahil matagal-tagal na rin kami hindi nakikita ng aking kakambal. Ang asawa ko na may nasa taas at pinapatulog ang anak namin. Biglang bumukas ang pintuan at niluwanon si Cassie. Ang ganda niya pa rin at ang sexy. Uy Josh! Cassie! Nagyakap kaming dalawa at bahagya ko pang pinisil ang kanyang bewang. Naghiwalay agad kami dahil baka magtaka si Josh kung bakit ang tagal naming magkayakap. Buti na padalaw kayo. Han, magbabakasyon sila dito mga ilang araw. Umiti ako kay Cassie at binigyan siya ng makahulugang tingin. Ganun ba? Sure. Tulog yung asawa ko sa kwarto at si Joshua naman ay bumili ng inumin sa bayan. Magiinuman daw kami mamaya. Pag alis ng kambal ko, agad ako nagtungo sa kusina. Nasa may ref siya at may ginagawa ron. Lumapit ako at siya ay biglang niyakap. Namiss kita. Ganda mo pa rin, Cass. Namiss rin kita, Josh. Gustong gusto ko na ulit maganap yung bagay na yun sa atin, Cass. Mamaya na, Josh. Baka kasi makita nila tayo. Narinig kong bumukas ang pinto sa labas kaya lumayo ko sa kanya at pumunta sa ref para kumuha ng tubig. Inuman tayo mamaya tol Aba, natuto ka na Ngayon lang to tol. Tumawa lamang ako. Umalis si Joshua at pumunta na sa may taas. Mamaya lalasingin ko lang si kambal. Paano yung asawa mo? Mag-aalagay ng bata. Ang laki na ng anak natin Siyempre, ganda niya no? Siyempre mana sa'yo. 7:00 na ng gabi at nagsimula na kami mag-inuman ng aking kakambal. Madaling malasing si kambal dahil hindi naman siya masyadong umiinom. Ako lang ang lasinggero sa amin. Tol, tagay pa. Saad ko sa kanya. Ang mag-ina ko naman ay pumasok na sa kwarto at natutulog na pagkatapos nilang magtsikahan ni Cassie. Nakaka-4 na baso na ang kambal ko at ako ay 2 pa lamang.
Minadali ko ng malasing siya. Atat na kasi ako sa magaganap mamaya. Nahihilo na ako, tol. Lasing ka na agad, tol. Ang hina mo naman. Tumawa ko at inabot pa rin sa kanya ang pang-anim na baso. Agad naman niyang nilagok yun kahit na nakakaramdam na ng hilo. Bigla namang lumapit sa amin si Cassie na napaka-sexy sa kanyang suot. "Oh Han, kaya mo pa ba?" Tanong ni Cassie at umupo sa tabi ng aking kambal. "Tagay pa." Inabot ko sa kanya ang pang-8 baso pero hindi niya na nainom yun at nakatulog na kaagad. Napangisi naman ako. Tinulungan ako ni Cassie buhatin ng kambal ko papunta sa kanilang kwarto. Inihiga agad namin siya sa kama. Lumabas muna ako saglit para silipin ang mag-ina ko pero natutulog na ito kasama ang anak namin ni Cassie. Doon kasi gustong matulog. Pagbalik ko sa kwarto nila Cassie ay may nakalatag na comforter sa paanan ng kama. Nilak ko naman agad ang pintuan at lumapit kay Cassie at agad na siniil ng halik. Natapos kami na mga 3 AM na ata. Humirit pa nga ako ng isa bago kami nag-ayos at pumunta na ako sa kwarto namin, humiga at natulog. Kinabukasan, nagising akong 10 AM. Ginising kasi ako ng aking asawa. "Josh, aalis kami ng anak mo." "Ha? Bakit?" Tumawag si ate. May sakit ang nanay at kailangan daw ako ron. "O sasamahan na kita." "Wag na. Enjoyin mo munang kasama yung kambal mo. Matagal kayong hindi nagkita tsaka okay lang naman ako, kaya ko naman." "Sure ka ba?" "Oo." Kailan ba yung alis nyo?" "Ngayon na." "Ha? Ngayon na? Teka, magbibis muna ako, tiyahatid ko kayo." "O kambal, saan kayo?" "Kararating nyo lang kahapon ah." "Hahatid ko lang tong asawa ko, tol. May sakit daw si nanay Ay naman niyang sumama ako kaya ihahatid ko na lamang. Babalik din naman agad ako." "Ganun ba? Sabay na lang sila sa akin. Ako nang maghahatid para iwas pamasahe." "Sure ka, tol? Baka may hangover ka pa." "Wala na kaya okay lang." "Salamat, tol ah." "O Jess, mag-iingat kayo dun. Bye baby." Tsaka ako hinalikan ang aking mag-ina. Ilang sandali pa umalis na sila. Kami na lamang ni Cassie at nung anak ko ang naiwan. Wala dito yung anak ko, kinuha nila mama. Hihiramin daw muna nila ang kanilang apo. Wala pa rin nakakaalam sa sekreto namin ni Cassie at wala akong balak magpahuli. Pumunta ako sa kusina at nadatnan ko doon si Cassie na umiinom ng tubig. "Nakaalis na ba sila?" "Oo, at solo na naman natin ngayon." "Wala ka bang kapaguran?" "Sa'yo?" "Wala. Kailan ba ako napagod?" Napakahilig mo talaga. Bakit hindi yung asawa mo yung ganyanin mo?" "You mean, ikaw? Alam mo namang gustong-gusto kita." "Tumigil ka na nga muna dyan, nagugutom na ako." Tinigilan ko muna siya dahil baka magalit. Habang nanonood ako ng TV, biglang umupo sa tabi ko si Cassie. Humiga naman agad ako sa mga hita niya. Pinaglaruan ng kamay niya ang aking buhok. "Josh, ipangako mong mananatiling sekreto tong relasyon natin ha." "Ano ka ba? Oo naman. Alam natin pareho, Josh, na malito pero gusto ko kasi na nangyayari yun." Kasi naman kasi, parehas lamang tayo ng nararamdaman." "Kailan ba makakauwi si Kambal?" "Bukas pa yun ng hapon. Alam mo naman yun, workaholic. Ang anak naman natin, andun pa kila mama. Dun daw muna sa kanila." "So, masasolo na naman kita ngayon." "Grabe ka talaga, Josh. Napakahilig mo. Hahalikan ko na sana siya nang biglang may kumatok." "Ako na." Saad ko sa kanya. Binuksan ko agad ang pintuan. Dalagitang babae ang bumungad sa akin. Hello po, Kuya Joshua. Andyan po ba si Ate Cassie?" Bigla namang sumulpot sa likod si Cassie. Ate Cassie, eto po pala pinabibigay ni nanay sa inyo." Inabot naman niya yung supot at agad namang umalis ang dalagitang babae. Kaya sinurado ko na ang pintuan at nilak yun. "Ano yan?" Tanong ko sa kanya nang makaupo kami sa may sofa. "Make-up lang ang mga ito." "Kailangan mo pa ba yan? Maganda ka naman "Sus, bolero." Tinabi niya ang mga iyon at saka tumabi sa akin. Lumipas ang maraming taon at hindi na rin naputol pa ang ugnayan namin ng asawa ng aking kakambal. Sa tuwing aalis siya at matagal makakabalik, ay doon ako tatambay sa kanila. Alam kong mali pero hindi ko maiwasan ng tukso. Eka nga nila, masarap ang bawal kaya nagawa ko to. Walang naghihinala dahil magkamukha lang kami ni Joshua. Hindi nila nahalata na sa tuwing pupunta ako sa bahay nila, inaakala nilang ako si Joshua.
Masaya naman ang buhay namin. Minsan may problema. Talagang hindi inaasahan pero nasusolusyon na naman agad. Ako nga pala si Josh. At dito na ang kwento ng asawa ng aking kakambal na si Cassie.